Araw-araw na pagbasa ng Biblia, araw 70. Lumang Tipan, Numbers 29, 12-40, Numbers 30, Numbers 31:1-24. Sa ika-15 araw ng ika-7 buwan dapat magkaroon kayo ng isang banal na pagpupulong upang parangalan si Yahweh. Hindi kayo dapat gumawa ng karaniwang gawain sa araw na iyon, at dapat ninyong ipagpatuloy ang pagdiriwang sa loob ng 7 araw para sa Kanya. Dapat kayong maghandog ng isang handog na susunugin, isang alay na ipinaraan sa apoy para magbigay ng isang mabangong halimuyak para kay Yahweh. Dapat maghandog kayo ng 13 batang toro, 2 lalaking tupa, at 14 na lalaking tupa na tig-iisang taong gulang. Dapat walang kapintasan ng bawat isa. Dapat kayong maghandog kasama ng mga iyon ng isang handog na butil, pinong harina na hinaluan ng langis, 3 sa 10 bahagi ng isang epa para sa bawat toro ng 13 toro, 2 sa 10 bahagi para sa bawat lalaking tupa ng 2 lalaking tupa, at 1 sa 10 bahagi ng isang epa para sa bawat isa sa 14 na mga tupa. Dapat maghandog kayo ng isang lalaking kambing bilang isang alay para sa kasalanan bukod pa sa karaniwang handog na susunugin, mga handog na butil, at inuming handog kasama nito. Sa ika-2 araw ng pagpupulong, dapat maghandog kayo ng 12 batang toro, 2 lalaking tupa, at 14 na tupa na tig-iisang taong gulang bawat isa, na walang kapintasan. Dapat gumawa kayo kasama ng mga iyon ng isang handog na butil at ang mga inuming handog para sa mga toro, para sa mga lalaking tupa, at para sa mga batang tupa, gagawa ng maraming handog gaya ng inutos. Dapat kayong maghandog ng isang lalaking kambing bilang isang handog para sa kasalanan bukod pa sa karaniwang alay na susunugin, handog na butil, at kanilang mga inuming handog. Sa ika-3 araw ng pagpupulong, dapat maghandog kayo ng 11 toro, 2 lalaking tupa, at 14 na lalaking tupang tig-iisang taong gulang, walang kapintasan ang bawat isa. Dapat gawin kasama ng mga iyon ang isang handog na butil at mga inuming handog para sa mga toro, para sa mga lalaking tupa, at para sa mga batang tupa, gagawa ng maraming handog gaya ng inutos. Dapat maghandog kayo ng isang lalaking kambing bilang isang handog para sa kasalanan bukod pa sa karaniwang handog na susunugin, handog na butil, at mga inuming handog. Sa ika-4 na araw ng pagpupulong, dapat maghandog kayo ng 10 toro, 2 lalaking tupa, at 14 na lalaking tupa na tig-iisang taong gulang, walang kapaintsan ang bawat isa. Dapat gumawa kayo kasama ng mga iyon ng isang handog na butil at mga inuming handog para sa mga toro, para sa mga lalaking tupa, at para sa mga batang tupa, gagawa ng maraming handog gaya ng inutos. Dapat kayong maghandog ng isang kambing bilang isang handog para sa kasalanan bukod pa sa karaniwang handog na susunugin, mga handog na butil, at mga inuming handog. Sa ika-5 araw ng pagpupulong, dapat maghandog kayo ng 9 na toro, 2 lalaking tupa, at 14 na lalaking tupang tig-iisang taong gulang, walang kapintasan ang bawat isa. Dapat gumawa kayo kasama ng mga iyon ng isang handog na butil at ang inuming handog para sa mga toro, para sa mga lalaking tupa, at para sa mga batang tupa, gagawa ng maraming handog gaya ng inutos. Dapat maghandog kayo ng isang lalaking kambing bilang handog para sa kasalanan bukod pa sa karaniwang handog na susunugin, mga handog na butil, at kanilang mga inuming handog. Sa ika-6 na araw ng pagpupulong, dapat maghandog kayo ng 8 toro, 2 lalaking tupa, at 14 na lalaking tupa na tig-iisang taong gulang, walang kapintasan ang bawat isa. Dapat gumawa kayo kasama nila ng isang handog na butil at mga inuming handog para sa mga toro, para sa mga lalaking tupa, at para sa mga batang tupa, gagawa ng maraming handog gaya ng inutos. Dapat kayong maghandog ng isang lalaking kambing bilang isang handog para sa kasalanan bukod pa sa karaniwang handog na susunugin, mga handog na butil, at mga inuming handog. Sa ika-7 araw ng pagpupulong, dapat maghandog kayo ng 7 toro, 2 lalaking tupa,
at 14 na lalaking tupa na tig-iisang taong gulang, walang kapintasan ang bawat isa. Dapat gumawa kayo kasama ng mga iyon ng isang handog na butil at inuming handog para sa mga toro, para sa mga lalaking tupa, at para sa mga batang tupa, gagawa ng maraming handog gaya ng inutos. Dapat maghandog kayo ng isang lalaking kambing bilang isang handog para sa kasalanan bukod pa sa karaniwang handog na susunugin, mga butil ng handog, at kanilang mga inuming handog. Sa ikawalong araw dapat magkaroon kayo ng isa pang mataimtim na pagpupulong. Hindi kayo dapat gumawa ng karaniwang gawain sa araw na iyon. Dapat mag-alay kayo ng isang handog na susunugin, isang handog na ipinaraan sa apoy upang magbigay ng mabangong halimuyak para kay Yahweh. Dapat kayong mag-alay ng isang toro, isang lalaking tupa, at 7 lalaking tupa na tig-iisang taong gulang, walang kapintasan ang bawat isa. Dapat ninyong ihandog ang kanilang handog na butil at kanilang mga inuming handog para sa toro, para sa lalaking tupa, at para sa mga batang tupa. Gagawa ng maraming handog gaya ng inutos. Dapat maghandog kayo ng isang lalaking kambing bilang isang handog para sa kasalanan bukod pa sa karaniwang handog na susunugin, at kanilang mga inuming handog. Ito ang dapat ninyong ihandog kay Yahweh sa inyong mga itinakdang pagdiriwang. Dapat ay karagdagan ng mga ito sa inyong mga panata at mga kusang handog. Dapat ihandog ninyo ang mga ito bilang inyong handog na susunugin, mga handog na butil, mga inuming handog, at handog para sa pagtitipon-tipon. Sinabi ni Moises sa mga tao ng Israel ang lahat ng bagay na inutos ni Yahweh na kanyang sabihin. Nagsalita si Moises sa mga pinuno ng mga tribo ng mga tao ng Israel. Sinabi niya, ito ang inutos ni Yahweh. Kapag gumawa ng panata ang sinuman kay Yahweh, o sumumpa ng isang panunumpa upang atali ang kanyang sarili sa pamamagitan ng isang pangako, hindi niya dapat sirain ang kanyang salita. Dapat niyang tuparin ang kanyang pangako na gawin ang lahat ng bagay na lumabas sa kanyang bibig. Kapag gumawa ng isang panata kay Yahweh ang isang dalagang naninirahan sa bahay ng kanyang ama at atali niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng isang pangako, kung marinig ng kanyang ama ang panata at pangako kung saan itinali niya sa kanyang sarili, at kung wala siyang sasabihin para baligtarin ito, ang lahat niyang panata ay mananatiling mabisa. Mananatiling mabisa ang bawat pangako kung saan itinali niya sa kanyang sarili. Subalit kung marinig ng kanyang ama ang tungkol sa kanyang panata at pangako, at kung wala siyang sasabihin sa kanya, ipapatupad ang lahat ng panata at pangakong itinali niya sa kanyang sarili. Gayunman, kung marinig ng kanyang ama ang lahat ng panatang ginawa niya at ang mga taimtim na pangako niya kung saan ibinigkis niya sa kanyang sarili, at kung mananaig siya sa kanya sa araw ding iyon, hindi ipapatupad ang mga iyon. Patatawarin siya ni Yahweh dahil nanaig sa kanya ang kanyang ama. Kung magpapakasal siya sa isang lalaki habang nasa ilalim ng mga panatang iyon, o kung gumawa siya ng mga mapangahas na pangako kung saan pinananagot niya ang kanyang sarili, ipapatupad ang mga pananagutang iyon. Subalit kung pipigilan siya ng kanyang asawa sa araw na narinig niya ang tungkol dito, at pinapawalang bisa niya ang panatang ginawa niya, ang mapangahas na pananalita ng kanyang labi kung saan ibinigkis niya sa kanyang sarili. Palalayain siya ni Yahweh. Subalit para sa isang balo o babaeng hiniwalayan ng asawa, lahat ng bagay kung saan ibinigkis niya ang kanyang sarili ay ipapatupad laban sa kanya. At kung gumawa ng panata ang isang babaeng nasa pamilya ng kanyang asawa, kung ibigkis niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pangakong may panunumpa, at marinig ito ng kanyang asawa ngunit walang sasabihin sa kanya, kung hindi niya ipapawalang bisa ang kanyang panata, dapat ipatupad ang lahat ng panata niya. Ipapatupad ang bawat pangako kung saan ibinigkis niya ang kanyang sarili. Subalit kung ipapawalang bisa ng kanyang asawa ang mga iyon sa araw na narinig niya ang tungkol sa mga iyon, hindi ipapatupad anuman ang lalabas sa kanyang bibig tungkol sa mga panata o pangako niya. Pinawalang bisa ng kanyang asawa ang mga iyon. Palalayain siya ni Yahweh. Bawat panata o panunumpang ginagawa ng isang babae na nagbibigkis sa kanya upang pagkaitan ang kanyang sarili ng isang bagay ay maaaring pagtibayin o ipawalang bisa ng kanyang asawa.
Subalit kung wala siyang sinabing anuman sa kanya sa paglipas ng mga araw, pinagtitibay niya ang lahat niyang panata at nagbibigkis na mga pangakong ginawa niya. Pinagtibay niya ang mga iyon dahil wala siyang sinabi sa oras na narinig niya ang tungkol sa mga iyon. At kung susubuking ipawalang bisa ng kanyang asawa ang panata ng asawang babae paglipas ng mahabang panahon matapos niyang marinig ang tungkol dito, mananagot siya para sa kanyang kasalanan. Ito ang mga batas na inutos ni Yahweh na ipahayag ni Moises, mga batas sa pagitan ng isang lalaki at kanyang asawa at sa pagitan ng ama at kanyang anak na babae kapag nasa kabataan siya sa pamilya ng kanyang ama. Nagsalita si Yahweh kay Moises at sinabi, "Ipaghiganti mo ang mga tao ng Israel laban sa mga Midianita. Matapos mong gawin iyon, mamamatay ka at maititipon sa iyong mga tao." Kaya nagsalita si Moises sa mga tao. Sinabi niya, "Bigyan ng sandata ang ilan sa inyong kalalakihan para sa digmaan upang lumaban sa Midian at ipatupad ang paghihiganti ni Yahweh rito. Dapat magpadala ang bawat tribo sa buong Israel ng 1,000 kawal sa digmaan." Kaya mula sa libu-libong kalalakihan ng Israel, nagpadala ng 1,000 mula sa bawat tribo para sa digmaan, 12,000 kalalakihan lahat. Pagkatapos, ipinadala sila ni Moises sa labanan, 1,000 mula sa bawat tribo, kasama si Phinehas na anak ni Eleazar na pari, at ilang kagamitan mula sa banal na lugar at mga trumpetang pag-aari niya para sa pagpapatunog ng mga hudyat. Nakipaglaban sila sa Midian, ayon sa inutos ni Yahweh kay Moises. Pinatay nila ang bawat lalaki. Pinatay nila ang mga hari ng Midian kasama ng ibang mga napatay nila, sina Evi, Rechem, Zur, Hur, at Reba, ang 5 hari ng Midian. Pinatay rin nila si Balaam na anak ni Beor sa pamamagitan ng espada. Manihag ng hukbo ng Israel ang mga kababaihan ng Midian, kasama ang kanilang mga anak, lahat ng baka, lahat ng kawan, at lahat ng kanilang mga kagamitan. Kinuha nila ang mga ito bilang pandarambong. Sinunog nila ang lahat nilang lungsod kung saan sila nanirahan at lahat ng kanilang kampo. Dinala nila lahat ng kanilang nadambong at mga bihag, kapwa mga tao at mga hayop. Dinala nila ang mga bilanggo, ang dambong, at ang mga nakuhang bagay kay Moises, kay Eleazar na pari, at sa sambayanan ng mga tao ng Israel. Dinala nila ang mga ito sa kampo sa kapatagan ng Moab, sa bandang Jordan malapit sa Jericho. Sinalubong sila ni na Moises, Eleazar na pari at ng lahat ng mga pinuno ng sambayanan sa labas ng kampo. Subalit nagalit si Moises sa mga opisyal ng hukbo at sa mga pinuno ng libo-libo at kapitan ng daan-daan na nanggaling sa labanan. Sinabi ni Moises sa kanila, "Hinayaan ba ninyong mabuhay ang mga babae? Masdan ninyo, ang mga babaeng ito, sa pamamagitan ng payo ni Balaam, ang nagdulot sa mga tao ng Israel na magkasala laban kay Yahweh sa usapin ng Peor, nang lumaganap ang salot sa sambayanan ni Yahweh. Kaya ngayon, patayin ninyo ang mga batang lalaki, at patayin ang bawat babaeng nakipagtalik na sa isang lalaki. Ngunit kunin para sa inyong sarili ang mga dalagang hindi pa nakipagtalik sa isang lalaki. Dapat kayong magkampo sa labas ng kampo ng Israel sa loob ng 7 araw. Lahat kayong nakapatay ng sino man o nakahawak ng anumang patay na tao, dapat gawing dalisay ang inyong sarili sa 3 at 7 araw, kayo at ang mga bihag ninyo. At gawing dalisay para sa inyong sarili ang bawat kasuutan, lahat ng bagay na gawa sa balat ng hayop at balahibo ng kambing, at lahat ng bagay na gawa sa kahoy." Pagkatapos sinabi ni Eleazar na pari sa mga kawal na nagpunta sa digmaan, ito ang mga batas na ibinigay ni Yahweh kay Moises, ang ginto, pilak, tanso, bakal, lata, at tingga, at lahat ng bagay na hindi nasusunog sa apoy, dapat ninyong padaanin sa apoy, at magiging mailinis ito. Dapat ninyong gawing dalisay ang mga ito sa tubig na panlinis. Anumang hindi makakaraan sa apoy ay dapat ninyong linisin sa pamamagitan ng tubig na iyon. At dapat ninyong labhan ang inyong mga damit sa 7 araw at sa gayon magiging malinis kayo. Pagkatapos nito, maaari na kayong pumasok sa kampo ng Israel. Bagong Tipan.
Luke 19 minuto pasado alas 8:39. Pagkatapos, ang ina at mga kapatid na lalaki ni Jesus ay lumapit sa kanya, ngunit sila ay hindi makalapit dahil sa napakaraming tao. At ito ay sinabi sa kanya, ang iyong ina at ang iyong mga kapatid na lalaki ay nakatayo sa labas, ninanais kang makita. Ngunit sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, ang aking ina at ang aking mga kapatid na lalaki ay ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at sinusunod ito. Ngayon, nangyari isa sa mga araw na iyon na si Jesus at ang kanyang mga alagad ay sumakay sa isang bangka, at sinabi niya sa kanila, pumunta tayo sa kabilang dako ng lawa. At sila ay naglayag, ngunit sa kanilang paglalayag, si Jesus ay nakatulog, at isang bagyo na may napakalakas na hangin ang dumating sa buong lawa, at ang kanilang bangka ay nagsimulang mapuno ng tubig, at sila ay nasa matinding panganib. At lumapit ang mga alagad ni Jesus sa kanya at siya ay ginaisang, nagsasabi, Panginoon, Panginoon, tayo ay nasa bingit ng kamatayan. Siya ay gumising at sinaway ang hangin at ang nagngangalit na tubig at ang mga ito ay hamupa, at nagkaroon ng kapanatagan. Pagkatapos, sinabi niya sa kanila, nasaan ang inyong pananampalataya? Sa pagkatakot, sila ay lubos na namangha, at sinabi sa isa't isa. Sino nga kaya ito, na kanyang nauutusan kahit na ang mga hangin at tubig at ang mga ito ay sumusunod sa kanya? Dumating sila sa rehiyon ng Geresino, na katapat ng Galilea. Nang nakababa si Jesus sa lupa, may isang lalaki mula sa lungsod ang sumalubong sa kanya at ang lalaking ito ay may mga demonyo. Sa matagal na panahon, siya ay walang suot na damit at hindi tumira sa isang bahay, sa halip, ay sa mga libingan. Nang makita niya si Jesus, sumigaw siya at lumuhad sa harap niya. Sa malakas na tinig kanyang sinabing, ano ang kinalaman ko sa iyo, Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos? Nakikiusap ako sa iyo, huwag mo akong pahirapan. Sapagkat inuutusan ni Jesus ang maruming espiritu na umalis sa lalaking iyon, dahil maraming beses na siyang sinaniban nito. Kahit na siya ay nakagapos sa mga kedena at mga tanikala at binabantayan ng mabuti, napuputol niya ang mga gapos at dinadala ng demonyo sa ilang. At nagtanong sa kanya si Jesus, ano ang iyong pangalan? At siya ay sumagot, Pulutong, dahil maraming demonyo ang sumanib sa kanya. Patuloy silang nagsusumamo sa kanya na huwag silang utusang itapon sa bangin na napakalalim. Ngayon, may kawan ng mga baboy na kumakain sa burol, at nakiusap ang mga demonyo na payagan silang pasukin ang mga baboy. Pinahintulutan niya silang gawin ito. Kaya ang mga demonyo ay lumabas sa lalaki at pumasok sa mga baboy, at ang kawan ng baboy ay tumakbo ng mabilis pababa ng matarik na burol papunta sa lawa at nalunod. Nang makita ng mga lalaki na nagbabantay sa mga baboy ang nangyari, tumakbo sila at ibinalita ito sa lungsod at sa kabukiran. Kaya ang mga taong nakarinig tungkol dito ay lumabas upang makita kung ano ang nangyari, at sila ay pumunta kay Jesus at nakita nila ang lalaki na pinalaya mula sa mga demonyo. Siya ay nakadamit at nasa matinong pag-iisip, nakaupo sa paanan ni Jesus at sila ay natakot. Pagkatapos, ang mga nakakita sa nangyari ay sinabi sa iba kung paanong ang lalaking dating nasa saniban ng mga demonyo ay nailigtas. Lahat ng taong nasa rehiyon ng Geresino at sa palibot na mga lugar ay humiling kay Jesus na lumayo sa kanila, sapagkat sila ay nabalot ng matinding takot. Kaya siya ay sumakay sa bangka upang bumalik. Ang lalaki na napalaya mula sa mga demonyo ay nagmakaawa kay Jesus na siya ay hayaang sumama kasama niya, ngunit siya ay pinaalis ni Jesus, na sinasabing, bumalik ka sa iyong bahay at sabihin ang lahat ng mga kahangahangang bagay na ginawa ng Diyos para sa iyo. Ang lalaki ay umalis, ipinahayag sa buong lungsod ang lahat ng mga kamanghamanghang bagay na ginawa ni Jesus para sa kanya. Mga awit, Psalm 39 is the 1-13. Napagpasyahan ko, iingatan ko kung ano ang aking sasabihin para hindi magkasala dahil sa aking dila.
Babusalan ko ang aking bibig habang nasa harapan ng masamang tao. Nanatili akong tahimik, pinigilan ko ang aking mga salita kahit na sa pagsasabi ng mabuti, at ang aking paghihirap ay lalong lumala. Nag-aalab ang aking puso, kapag iniisip ko ang tungkol sa mga bagay na ito, nakapapaso ito tulad ng isang apoy. Kaya sa wakas nagsalita na ako. Yahweh, ipaalam mo sa akin kung kailan ang katapusan ng aking buhay at ang kahabaan ng aking mga araw. Ipakita mo sa akin kung paano ako lilipas. Tingnan mo, ginawa mo lamang kasing lapad ng aking kamay ang aking mga araw, at ang haba ng aking buhay ay balewala para sa iyo. Tunay na ang bawat tao ay parang isang hininga. Sala. Tunay nga na ang bawat tao ay lumalakad tulad ng isang anino. Tunay nga na ang lahat ng tao ay nagmamadali sa pag-iipon ng kayamanan kahit na hindi nila alam kung kanino mapupunta ito. Ngayon, Panginoon, para saan ang aking paghihintay? Ikaw lamang ang aking pag-asa. Ako ay bigyan mo ng katagumpayan sa lahat ng aking mga kasalanan, huwag mo akong gawing paksa ng pangungutya ng mga mangmang. Nananahimik ako at hindi binubuksan ang aking bibig dahil sa iyong ginawa. Itigil mo na ang pagpapahirap sa akin, nalulula ako sa pamamagitan ng hampas ng inyong kamay. Kapag itinutuwid mo ang mga tao dahil sa kasalanan, dahan-dahan mong inuubos ang kanilang lakas tulad ng isang gamo-gamo, tunay na balewala ang lahat ng tao tulad ng singaw. Sala pakinggan mo ang aking dalangin, Yahweh, makinig ka sa akin, makinig ka sa aking pag-iyak. Huwag kang maging bingi sa akin, dahil tulad ako ng isang dayuhang kasama ninyo, isang ng ibang bayan tulad ng lahat ng aking mga ninuno. Ibaling mo ang iyong pagtitig mula sa akin para muli akong makangiti bago ako mamatay. Ama naming nasa langit, kami ay lumalapit sa iyo na may pasasalamat sa mga aral na natatagpuan sa iyong salita. Habang kami ay nagmumuni-muni sa kahalagahan ng pagsunod at sa mga taimtim na pangako na aming ginagawa, naway kami ay mahikayat ng katapatan ng iyong bayan sa lumang tipan. Sa bagong tipan, nakikita namin ang kapangyarihan ng iyong pag-ibig na nagbabago, na tumatawag sa amin upang ibahagi ang aming patuto at makipag-ugnayan sa mga naghahanap ng kagalingan. Tulungan mo kami na maging maingat sa aming mga salita at gawa, gaya ng ipinahayag sa Awit Kapitulo 39, upang kami ay mamuhay ng may kababang loob at paggalang sa iyong harapan. Gabayan mo kami sa pamamagitan ng iyong Espiritu ngayon at magpakailanman. Amen.